mahigit 400 politikong nanalo sa eleksyon 2013 ang ngayon pinabababa sa pwesto dahil sa hindi umano wastong pagsusumiti ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Yan po yung dokumentong kaugnay sa gastusin ng isang kandidato noong kampanya sa eleksyon. Kabilang sa mga pangsamantalang pinaalis sa pwesto ay sina Batangas Governor Vilma Santos Recto, Laguna Governor E.R. Ejercito, pati si Pampanga Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayon sa COMELEC, pwedeng madiskwalipika ng tuluyan ng isang opisyal kapag 2 beses siyang hindi nakasunod sa wastong pag-aain ng SOSE. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 422 halal na opisyal ang natuklasan ng Commission on Elections na hindi umano sumunod sa batas kaugnay sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE isang buwan matapos ang eleksyon. 20 dito ay congressman, 4 na gobernador, 3 city mayor, 23 municipal mayor, mga vice governor, sangguniang panlalawigan, mga vice mayor, sangguniang panlunsod, municipal vice mayor at sangguniang bayan members. Sa sulat kay House Speaker Feliciano Belmonte noong November 27, pinaalala ng COMELEC ang sinasabi ng Republic Act 7166 na ang mga halal na opisyal hindi pwedeng nakapagsisimula ng kanilang trabaho kung hindi pa ito nakapagsumite ng SOSE. Our communication says they have to vacate. Yun naman talaga ang batas eh. Because they have no legitimacy in sitting as incumbent congressman if they have not submitted their SOSE. Kaya lang, kung hindi pa ini-implement ni Speaker, hindi naman namin mapipilit. No? Sa mga kongresista, may 4 na hindi nakapagsumite ng SOSE. Sina Manila 4th District Representative Tricia Bunoan David, Bulacan 1st District Representative Maria Victoria C. Alvarado, Camarines Sur 5th District Representative Sal Fortuno at Lanao del Sur 2nd District Representative Pangalian Balindong. Mas marami naman yung mga hindi personal na napirmahan ng kanilang SOSE, kaya itinuring silang hindi nakapag-file. Kabilang dito sina Pampanga 2nd District Representative Gloria Arroyo at Muntinlupa Representative Rodolfo Biazon. Sa mga gobernador naman, kabilang sa hiniling ng COMELEC na bakantehin ang kanilang pwesto, sina Batangas City Governor Vilma Santos Recto, Laguna Governor E.R. Ejercito, Pangasinan Governor Amado Espino Jr. at Ilocos Sur Governor Ryan Luis Singson. Nauna nang naglabas ng ruling ang COMELEC para ipadisqualify si Ejercito para sa umunay paggastos ng sobra sa kanyang kampanya. Pero paliwanag ni Brillantes, nakabase raw ang ruling sa mga ulat mula sa mga broadcasting network at hindi sa SOSE. Sumulat din ng COMELEC kay DILG Secretary Marojas, kalakip ang Memorandum of Agreement nang nilagdaan nila noong si dating DILG Secretary Jesse Robredo. Sa kasunduan, nakasaad ang parusa sa ilalim ng batas kapag hindi nakasunod sa wastong pagka-file ng SOSE. Multa mula 1,000 pesos hanggang 30,000 pesos. Para naman sa mga hindi nakasunod sa pangalawang pagkakataon, may multa mula 2,000 pesos hanggang 60,000 pesos. Bukod dito, pwede raw permanenteng ma-disqualify mula sa public office ang isang opisyal. In previous elections, hindi masyado pinapansin itong provision ng batas na nakalagay, you cannot assume if you have not filed. So, gumagawa lang kami ng panibagong higpit para maintindihan nila na hindi tayo nagbibiro. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.